Hi guys! Welcome back sa aking channel. My name is Mildred. At kung ikaw ay bago sa channel ko, please subscribe to my channel. So guys, isi-share ko lang sa inyo kung magkano ang nagastos ko sa pag-apply sa Hong Kong bilang isang domestic helper. Ayan, so if you are interested to know kung how much yung aking nagastos, just keep on watching. Ang pag-apply bilang isang domestic helper sa Hong Kong is depende sa agency na pag-applyan mo kung magkano yung iyong magagastos. Merong mas mura, merong mas mahal. I-share ko sa inyo kung magkano talaga yung lahat-lahat ang nagastos ko at yung mga interesado mag-apply and naku-curious sila kung magkano yung kanilang kakailanganin, kung magkano yung eksaktong amount, kung magkano yung magagastos nila. So ito yung guys, itong sinasabi kong agency kung saan ako nag-apply is Maris Manpower Agency. Matatagpuan ito sa Pedro Hill, di ba? Bababa ka ng LRT, Pedro Hill. Tapos tatawid. Pag galing ka dito sa monumento, tatawid ka. Pag bumaba ka ng Pedro Hill, tatawid ka ng kalsada. Tapos didire-diretsuhin mo lang yung mula doon sa may 7-Eleven. Didire-diretsuhin mo lang doon. Then kapag nakita mo yung McDo, liliko ka ngayon dyan sa back doon na yan. Tapos may gate doon na kulay blue. Tapos meron doong school ng mga elementary. Yun na yung agency, Maris Agency. Katapat nun mismo, katapat ng building ng school ng elementary, yung building ng Maris Agency. So habang naglalakad ka doon, maraming agency ang makikita mo doon kung saan-saang lugar na bansa. Ibig sabihin, kunwari sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Middle East, ayan. Marami kang agency na makikita doon. Pero itong Maris Agency, yung talagang isi-share ko sa inyo. Okay? Kunwari mag-a-apply ka, yung agency na yon is parang direct kang mag-a-apply ng trabaho sa Hong Kong. Bukod pa yung kunwari na mag-a-apply ka mismo sa agency, bukod yung ganong proseso guys. Kasi yung Maris Agency is direkto kang nag-a-apply sa Hong Kong. Kasi guys, ganito yung proseso nun. Yung Maris Agency, merong pumupuntang agency galing sa Hong Kong. Pupunta mismo dito sa office ng Maris Agency para mag-interview ng mga aplikanteng gustong pumunta ng Hong Kong. I-interviewin nila yon ng one-on-one. And kapag ikaw ay nakapasa sa interview ng agency galing ng Hong Kong, ang tawag doon guys is broker interview or principal interview. So, yun yung chance na makakuha ng employer ang mga aplikante. Kapag nakapasa ka sa interview ng broker, kasi guys, hindi lahat na nag-a-apply ay nakakapasa sa broker interview. Inuulit ko, kahit na ikaw ay galing sa ibang bansa, kunwari galing ka na ng Middle East, kunwari galing ka na ng Singapore, kunwari galing ka na ng ng Taiwan, or kahit saang bansa, hindi mo gagarantiya na ikaw ay makakapasa sa broker interview. Dahil ang broker interview is meron silang parang hinahanap na qualification kung ikaw ay katanggap-tanggap bilang isang domestic helper. Unang-una, dapat marunong ka mag-English. Dapat naiintindihan mo yung English. Or kahit hindi ka naman masyadong marunong mag-English, pero at least naiintindihan mo yung sinasabi niya, yung tinatanong niya sa'yo. Kasi hindi lang naman tungkol sa biodata yung sasabihin sa'yo ng broker. Okay, so kunwari nakapasa ka na sa broker interview, nakasisigurado ka na magkakaroon ka ng employer. Kasi base sa experience ko guys, na nung makapasa ako sa broker interview is nagkaroon agad ako ng employer. Kinabukasan, nagkaroon na ako ng employer. Kasi nung nakapasa nga ako sa interview, sinabi niya agad sa akin na meron siyang i-recommenda sa akin na amo. Kumbaga itong mga broker na ito, bago pumunta ng Pilipinas, meron na silang hawak na mga employer. Kunwari, meron na silang hawak na 10 employer na kapag nakita niya sa mga aplikante na ito'y karapat-dapat or yung hinahanap ng employer ay nandito sa aplikante na ito, agad niyang i-recommenda or itutukan niya mismo sa aplikante na yun yung employer na hawak niya. Kaya agad-agad nagkaroon ako ng employer. So, kunwari ngayon ako nag-apply sa Maris Agency and meron nga dong broker interview. So, nakapasa ako kunwari ngayon. Tapos, kinabukasan, meron akong amo dahil tumawag sa akin yung broker na meron nga daw employer na mag-i-interview sa akin.
Tapos, yung pag-i-interview sa akin ng employer sa video call ng WhatsApp. So, doon niya ako kinausap, and then, tinanong niya ako kung gusto ko na mag-alaga ng bata, ganyan. Since yun nga yung kanyang ino-offer sa akin na trabaho, and tinanggap ko naman yung offer niya na mag-aalaga ako ng bata, kaya nagkaroon ako ng amo. And ganito din guys, hindi ibig sabihin, kunwari may tumawag, kasi marami nangyayari na ganito, pero hindi sa akin nangyari. Kahit in-interview ko na ng employer, huwag kang umasa na ikaw ay tatanggapin niya. Kasi itong mga employer nito, namimili yan guys. Di ba marami tayong aplikante na nag-a-apply? Marami siyang pwedeng pamilian. So, kailangan kapag ini-interview ka na niya, galingan mo na rin. Kumbaga, gawin mo yung best na dapat ma-hired ka niya, dapat kung yung ino-offer niya isa tingin mo ay gusto mo, galingan mo na yung pakipag-usap sa kanya para kunin ka niya. So, basta ganun guys yung proseso nun. So, yung agency na itong Maris Agency na ito, ang hinihingi nilang pera. Kumbaga, yung part ng pag-a-apply mo yun guys is kailangan mong gumastos ng pera para makapag-apply ka bilang isang domestic helper sa Hong Kong. Siyempre, yung mga processing fee, yung mga ganon-ganon. Ang hinihingi talaga nila guys is lahat-lahat na yun guys, 16,300 pesos. Hindi na yun guys lalampas doon sa 16,300 pesos. Kasi guys, kaya naging 16,300 pesos. Magmi-medical ka. Yung medical guys is 3,500 pesos. Tapos magpe-pregnancy test ka. Tapos magbabaksin ka. Yung parang fully vaccinated, ang tawag doon. Yung bago ka umalis, kailangan kang turukan ng fully vaccinated. Hindi ko alam po yun na nga yung tawag doon. Basta yun ay required na magpabaksin ka bago ka mag-flight. Kunwari bukas na yung flight mo, ngayon magpapamedical ka ulit at saka magpapabaksin ka. Importante yun. Tapos, diba yung 16,300 pesos, nakapix na talaga yun, hindi na yung tataas guys. Pero ang maganda doon, pwede pang bumaba yung 16,300 pesos. Pwedeng maging 10,000 lang or pwedeng maging medical lang talaga yung gagastusin mo. Kasi guys, merong employer na sasagutin nila yung gastos mo lahat-lahat. Ang magiging gastos mo lang talaga doon is yung medical. So dahil sa case ko, ang nagastos ko doon guys, bukod doon sa 16,300 pesos. Pero guys, kung kayo ay first time, diba yung sinasabi ko na 16,300 pesos, mag-additional kayo doon guys ng TESDA training. Dahil kapag kayo ay first time, required na kayo ay mag-training sa TESDA. Kailangan nyo kumuha ng in situ certificate. Pero dahil sa kagaya namin na kami ay ex-abroad na, hindi na kailangang TESDA training dahil nga meron na kaming record sa TESDA, kailangan na lang yung i-renew. Pero dahil sa case ko, ako ay 7 years nang hindi nakapag-abroad, kaya naman kailangan kong mag-training ulit sa TESDA dahil kumbaga expired na talaga yung aking TESDA in situ. Okay? So, sana mayroon kayong naging idea kung paano mag-apply bilang isang domestic helper sa Hong Kong, and sana nagkaroon kayo ng idea kung magkano yung pwede nyong maging budget kapag kayo ay mag-a-apply bilang isang domestic helper sa Hong Kong.